40 hanggang 42. Kinuha nga nila ang bangkay ni Jesus at binalot nila ng mga kayong lino na may mga pabango, ayon sa kaugalian ng mga Hudyo sa paglilibing. Kaya nung namatay ang Panginoon, binalot siya ng umot at siya ngayon yung inilibing. Nung nailibing na ang Panginoon, ano po ang nangyari, mga kapatid? Dito natin makikita dito sa aklat ng Juan 20, 1 hanggang 2 ng unang araw ng Sanlinggo ay naparoon ng maaga sa libigan si Maria Magdalena. Samantalang madilim pa at nakita ang mga bato na naalis na sa libingan. Yung bato na pinaglibingan, yung yungib na pinaglibingan doon sa Panginoon, nakita ni Maria Magdalena na nabuksan. Kaya tinignan niya kung nasaan yung bangkay ng Panginoon. Tumakbo nga siya at naparoon kay Simon Pedro at isang alagad na iniibig ni Jesus, at sa kanila'y sinabi, kinuha nila sa libingan ang Panginoon at hindi na namin nalaman kung saan nila siya inilagay. Yun ang sinabi ni Maria Magdalena kay Pedro, mga kapatid, Apostol Pedro, na hindi na niya alam kung nasaan yung katawan ng Panginoon. Nilibing nga, pinatay. Yan ay namatay dahil sa atin. Subalit nung namatay, hinahanap ngayon yung katawan ng Panginoon. Yung katawan ng Panginoon, mga kapatid. Tunghayan natin kung nasaan nga kaya yung katawan ng Panginoon. Dito sa aklat ng unang Korinto 11, talatang 29, ganito po ang sinasaad ng sulat. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikinala ang katawan ng Panginoon. Kumakain tayo nung binigay ng Panginoon na dugo at laman. Subalit ang sabi dito, mga kapatid, sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala yung katawan ng Panginoon. Yung katawan ng Panginoon Jesucristo. Kaya dapat ang bawat isa sa atin ay kilalanin natin yung katawan ng Panginoon. Ngayon, dahil nga ang katawan ng Panginoon ay kanilang pinatay at kanilang inilibing, subalit ito'y nawawala. Alamin natin sa sulat, mga kapatid, sa banal na kasulatan, kung nasaan nga kaya yung katawan na yan, mga kapatid, yung katawan ng Panginoon. Dito natin mababasa sa aklat ng Epeso 1, ang talatay 22 hanggang 23. At ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa. At siyang pinagkalooban na maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia, na siyang katawan niya. Yung iglesia, yan yung sinabi niya, na siyang katawan niya, na kapuspusan niya ay pumupuspos sa lahat. Yun yung sinabi niya, mga kapatid. Yung katawan pala niya ay yung iglesia. At ang iglesia na ito, mga kapatid, sino baga yung iglesia na sinasabi ng Panginoon? Sino yung mga kasapi ng iglesia na ito? Ito yung mababasa natin sa aklat ng unang Korinto. Sa aklat ng unang Korinto, mga kapatid, makikita natin dito sa unang Korinto 12,
talatang 28. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Unang-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatlo'y mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob ng pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala at iba't ibang wika. Sino ba yung inilagay ng Panginoon doon sa iglesia, mga kapatid? Alam natin, sinabi dito, unay mga apostol at ang mga propeta. Kaya yun yung kasapi ng iglesia na itinayo ng Panginoon. Yan yung sinasabi niya na ito yung katawan niya. Kaya ang sabi pa niya dito sa aklat ng unang Korinto 12, ang talatay 27. Kayo nga ang katawan ni Kristo at ang bawat isa'y sama-samang mga sangkap. Kayo nga, sino yung mga sinasabihang kayo nga? Yung mga apostol at mga propeta. Ang sabi ng Panginoon, kayo nga ang katawan ni Kristo. Hanapin natin yung katawan ni Kristo. Ngayon yung sinabi niya, mga apostol at mga propeta. Bawat isa'y sama-samang mga sangkap, hindi po hiwa-hiwalay. Kaya alam natin mga kapatid na sila yung inuran ng Panginoon, na sila yung tunay na iglesia, na ito yung mababasa natin dito sa aklat ng Epeso. Dito sa aklat ng Epeso 5, 26 hanggang 27. Na sabi ng Panginoon, upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili na maluwalhati. Ano yung katawan ng Panginoon? Yan yung iglesia. Ang iglesia na yan, mga kapatid, ang sinabi niya, apostol at mga propeta, dahil ang sabi ng Panginoon, upang maiharap niya sa kanyang sarili na maluwalhati. Walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat na maging banal at walang kapintasan. Yung iglesia na itinayo ng Panginoon, mga kapatid, apostol at mga propeta, sinabi ng sulat, ito yung karapat-dapat na banal at walang kapintasan. Ngayon, tingnan natin ang lahat ng iglesia. Lahat ba ng iglesia, mga kapatid? Ito ba yung mga walang kapintasan? Lahat ng yan, mga kapatid, ay may kapintasan, pero yung hinirang ng Panginoon, ito yung walang kapintasan, ito yung makikilala natin. Bakit niya ginawa na walang kapintasan, mga kapatid? Yung iglesia na kanyang itinayo, sapagkat ang sabi niya, ito yung gagawin ng Panginoon. May gagawin ang Panginoon sa kanila. Dito natin matutunghayan sa aklat ng Mateo 28, talatang 19 hanggang 20. Dahil dito, ngayon mga kapatid, yung mga apostol at mga propeta, dahil dito, sabi ng Panginoon, magsiyaon kayo. Gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu. Yung iglesia na walang dungis, apostol at mga propeta, ito yung sinabi ng Panginoon. Na dito sa 20, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. Narito, ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Yan yung pangako ng Panginoon. Bakit niya pinili yung mga apostol at mga propeta? Ito yung ginawa niyang tagapagturo ng lahat ng bansa. Kaya kung gusto natin maging tunay din na iglesia, mga kapatid, pakinggan natin ang turo ng iglesia na walang kapintasan, walang iba kundi yung mga apostol at mga propeta. Kaya, ang sabi ng Panginoon, tignan natin